Nagsisimula ang pelikula sa isang parke kung saan ang isang squirrel na nagngangalang Surly at ang kanyang kasosyong daga na nagngangalang Buddy, malapit na silang magnakaw ng mga mani sa isang nut cart na nasa tabi ng kalsada. Si Surly at Buddy ay mga magnanakaw na, dahil sa reputasyon ay naging outcast sila sa iba pang mga hayop na nakatira sa parke. Sa gitna ng parke, ang mga hayop na pinamumunuan ni Raccoon ay nagtitipon sa paligid ng puno kung saan sila nag-iimbak ng pagkain na inihahanda para sa taglamig. Ipinapalam ng Raccoon sa mga hayop na ang pagkain sa kanilang imbakan ay hindi magiging sapat para sa kanila sa panahon ng taglamig, at ito ay nakakatakot sa kanila. Gayunpaman, pinatahimik niya ang mga ito at inutusan ang dalawang masisipag na squirrel sa parke na maghanap ng pagkain para sa mga hayop. Sila ay si Andy, isang babaeng squirrel na nasa puso ang kapakanan ng iba pang mga hayop, at si Grayson, isang lalaking squirrel na nabubuhay para sa kaluwalhatian at atensyon na ibinibigay ng mga hayop sa kanya. Samantala, si Surly at Buddy ay nakaupo sa isang puno sa itaas ng cart habang pinag-iisipan nila ang kanilang mga plano kung paano isasagawa ang pagnanakaw nang makita nila sina Andy at Grayson na tumatakbo patungo sa nut cart. Nakita ito ni Surly at mabilis na ipinagpatuloy ang kanyang plano dahil gusto niya ang pinakamalaking bilang ng mga mani at hindi siya handang ipagsapalaran ito sa iba pang mga hayop. Mula sa kanyang hideout kasama si Grayson, nakita ni Andy si Surly na ibinababa si Buddy sakay sa balde, at pumunta siya sa kinaroroonan nila. Dumating siya sa puno kung saan si Surly ay dala ang kanyang mga kagamitan at hiniling na magtulungan sila, na nagpapaliwanag na ang mga hayop ay kulang sa pagkain. Ngunit hindi pumayag si Surly sa kanyang mga hinihingi, at naghahanda siyang bumaba upang kunin ang mga mani. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa nut cart, na ang mga may-ari ay nag-ambala ng pulisya at isang batang babae. Matagumpay na nakarating si Surly sa cart at pumasok sa loob upang kumuha ng maraming mani, habang nananatili si Buddy sa pagbabantay. Maya-maya, lumabas siya dala ang kanyang backpack na puno ng mga mani, ngunit siya ay nakita ng aso ng may-ari ng cart, na humahabol sa kanya habang siya ay nagtatago sa ilalim ng cart. Pagkalipas ng ilang sandali, ang cart ay nagsimulang tumakbo sa kalsada, nang makita ni Andy na lumalayo na ang cart, ay tumalon siya dito, sinusubukang isecure ang mga mani para sa mga hayop. Bumagsak ang cart at tumagal sa tangke ang gas. Sinindihan ni Surly ang isang stick upang pigilan sina Andy at Grayson na kunin ang mga mani kahit na pagkatapos nilang makiusap sa kanya na ibahagi ang iba nito. Gayunpaman, ang apoy na sinindihan ni Surly ay nagpapasabog sa tangke ng gas na nagpapadala ng cart patungo sa parke. Sa kasamaang palad, ang nasusunog na kariton ay tumatakbo patungo sa puno ng oak kung saan naruroon ang pagkain ng mga hayop, nasunog ito at sinisira ang kanilang pagkain. At si Surly ay dinala ng dalawang hayop na nakakita sa kanya na nagtatago sa kanilang butas. Galit na galit si Raccoon kay Surly at naimpluwensyahan ang iba pang mga hayop na bumoto para sa kanya upang ganap na mapaalis sa parke. Kinaumagahan, si Surly ay ipinatapon sa lungsod at inutusang huwag nang bumalik sa parke. Mag-isa niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay at sinundan siya ni Buddy. Nakarating si Surly sa lungsod at naliligaw dahil sa pagiging abala ng mga tao. Paikot-ikot siya at sa wakas ay nagpapahinga sa loob ng lalagyan ng basurang nakalatag sa lupa, kung saan siya nananatili hanggang sa dumilim. Sa gabi, nakarinig siya ng tunog sa itaas ng lalagyan kung saan siya nananatili at naghahanda upang protektahan ang kanyang sarili mula sa anumang panganib. Ang dahilan ng ingay sa kalaunan ay si Buddy, ngunit nahampas ni Surly si Buddy dahil sa takot. Nang makitang si Buddy iyon, masayang niyakap siya ni Surly dahil natatakot siya at nag-iisa sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, sina Buddy at Surly ay inatake ng isang gang ng ligaw na daga, na kanilang nilalabanan at tinakasan gamit sa pagsakay sa ibon. Hindi sila nakalayo at ibinaba sila ng ibon dahil sa kanilang bigat, at dumapo sila sa lupa sa harap ng isang tindahan ng mani. Ang nut shop na ito ay isang criminal hideout na ginagamit ng ilang magnanakaw na nagpaplanong pasukin ang vault ng isang bangko. Ginagawa ni Surly at Buddy ang lahat ng kanilang makakaya sa pagtatangkang makapasok sa gusali. Sa kabutihang palad, ang pasukan sa tindahan ng mga mani ay binuksan sa pagdating ng amo ng gang, kaya't si Buddy at Surly ay nakalusot sa gusali. Sa parke, pinakilos ng mga hayop sina Andy at Grayson upang maghanap ng pagkain para sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, sa loob ng lungsod.
Hindi nagtagal ay dumating sila sa lungsod kung saan sinalakay ng isa sa mga ligaw na daga si Andy at kinuha ang kanyang pakete ng pagkain, agad naman hinabol ni Grayson ito at kinuha ang pakete at ibinalik kay Andy. Kinabukasan, nakahiga sina Shirley at Buddy sa kisame ng gusali at busog na busog dahil sa sobrang dami nilang keso na kinakain. Ang mga kriminal sa tindahan ay may bisita na nagngangalang Lana, ang kasintahan ng boss, na sa tingin niya ay lehitimo ang tindahan at nagbago na ito mula sa kanyang masamang gawain. Samantala, ang kanilang asong bantay, na nagngangalang Precious, ay naamoy si Shirley at nagsimulang hanapin siya sa loob ng tindahan. Nakita niya siya at sinimulan siyang habulin, ngunit si Buddy ay tumulong kay Shirley. Ang kanilang paghahabulan ay dinadala sila sa labas ng gusali kung saan sila napadpad sa kalsada, kaya si Buddy at Shirley ay tumakas sa aso. Nang naglalakad sila sa isang basurahan kung saan nakita nila ang sipol ng aso na itinapon kanina. Pinulot ito ni Shirley, ngunit nawala ito sa kanyang kamay at napunta kay Andy, na nagbanta na itatapon ito kung hindi niya sasabihin sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit iniwan siya ni Shirley at tumakbo pabalik sa tindahan ng Knot kasama si Buddy, at pumunta sila sa basement, kung saan nakakita sila ng mga sako ng mga mani na nakasalansan. Tuwang-tuwa si Shirley at agad na nagsimulang kumuha ng mga mani, na kukunin niya kasama si Buddy. Ngunit habang pinagsasalansan nila ang mga mani, pumasok si Precious at sinimulan silang habulin muli at si Buddy ay nakatakas sa isang vent habang si Shirley ay na-stop. Pagkatapos ay lumitaw si Andy na may sipol ng aso at nakipag-ayos na ibabahagi niya ang mga mani ng pantay-pantay. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Shirley, at iniabot niya sa kanya ang sipol, na agad namang ikinatakot ng aso. Nagmamakaawa si Precious sa kanya at nakiusap na magtulungan sila dahil mas gugustuhin niyang hindi siya paalisan sa kanyang tahanan. Pumasok si Andy sa basement at namangha sa dami ng pagkain na nakita niya sa paligid, kaya lumabas siya upang ipaalam sa iba pang mga hayop. Sa parke, ipinaalam ni Andy sa komunidad ng mga hayop ang kanyang natuklasan at ang planong makipagtulungan kay Shirley upang dalhin ang mga mani sa parke. Ang mga hayop ay nag-aalinlangan tungkol sa pagtitiwala kay Shirley at hindi sumasang-ayon sa kanyang mungkahi, ngunit ginawa ni Andy ang kanyang makakaya upang baguhin ang kanilang isip, na nagsasabi na wala silang ibang pagpipilian. Naantala ni Raccoon ang pagpupulong at nag-aatubili na sumama sa plano, na nag-aanunsyo na lolokohin nila si Shirley sa kalaunan at ipagkakait sa kanya ang kanyang bahagi. Pagkatapos ay itinalaga niya si Mole at ang mga bruisers na sumama sa kanya upang isagawa ang mga aspetong nauugnay sa paggawa ng paglipat ng mga mani sa parke. Dumating ang mga hayop sa lungsod upang salubungin si Shirley, na nagtuturo sa kanila kung paano huhukayin ang lagusan upang maisagawa ang plano sa pagkuha ng mga mani. Habang sinusubukan ng mga hayop na kumonekta sa lagusan, isang pagputok ang hindi sinasadyang tumunog ng si Shirley ay nasa basement, na pinatalsik siya at ang mga naghuhukay. Ngunit nakarating na ang mga magnanakaw sa basement dahil sa pagsabog at sinimulang isara ang lahat ng mga butas o posibleng pasukan ng mga hayop. Sinisikap ni Shirley na gumawa ng bagong plano, ngunit si Mole at ang mga bruiser ay kailangan pa ng pahintulot ni Raccoon bago sila magsimula ng anumang plano. Nagalit si Shirley, at lumayo siya sa kanila at kalaunan ay nakipagpalitan ng masasakit na salita kay Andy. Pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas. Bumalik si Andy sa parke kasama ang kanyang bahagi ng mga mani at sinimulang ibigay ang mga ito sa mga hayop, ngunit lingid sa kanya, ang kanyang mga aksyon ay ikinagalit ng Raccoon. Naiinis siya na ang mga hayop ay kumakain ng walang pahintulot niya dahil ang dati niyang patakaran ay kontrolin ang supply ng pagkain, kaya mananatili siyang pinuno ng parke. Inutusan niya si Mole na bumalik sa lungsod at isabutahe ang planong inisasagawa upang magdala ng pagkain sa parke. Sa lungsod, nakita ni Shirley si Mole na naglalagay ng hose ng tubig sa butas na hinuhukay ng mga bruiser. Pumunta siya sa butas at sinubukang pahintuan ang pag-agos ng tubig, ngunit walang saysay dahil inaatake siya ng ibon ni Raccoon. Samantala, ang tubig ay nag-flush out sa mga bruisers at dumadaloy din sa tunnel na ginagawa din ng mga magnanakaw. Tinulungan ni Precious si Shirley na labanan ang ibon, pagkatapos ay hinabol nila si Mole, na sumusubok na tumakas mula sa kanila. Maya-maya ay naabutan siya ni Shirley at pagkatapos ng ilang interogasyon, nalaman niyang plano ni Raccoon na sabutahe ang pagnanakaw, kaya magkakaroon siya ng kontrol sa parke.
Matapos matanggap ang impormasyong ito mula kay Mole, hinanap ni Surly si Andy at ang iba pang mga hayop upang ihatid ang balita sa kanila. Nakita niya si Grayson, na bumalik at sinabi sa kanila ang lahat ng ipinagtapat ni Mole. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya at inaakusahan siya ng may masamang hangarin laban kay Raccoon, posibleng dahil pinalayas niya siya. Ang reaksyong ito mula sa mga hayop ay ang nagpagalit kay Surly, kaya siya ay umalis. Bumalik siya upang kunin ang kanyang mga mani, ngunit siya ay nahuli ng isang lalaki habang ginagawa niya ito. Dumating si Lana sa basement at pinagalitan ang kanyang kasintahan sa pagsisinungaling sa kanya tungkol sa kanyang mga krimen na gawain. Kalaunan ay pinalaya niya si Surly mula sa kulungan at silang lahat ay lumabas. Sa labas, si Surly ay inaatake ng mga daga sa kalye, na ipinadala ng Raccoon. Hinawakan nila siya habang si Raccoon, na mismong dumating para isabutahe ang pagnanakaw. Sa loob ng gusali, binuksan ng mga magnanakaw ang vault ng bangko, at ang pagsabog ay nagpatalsik kay Surly at Raccoon. Nang maglaon, si Surly at ang mga daga ay naghabulan sa basement sa gitna ng patuloy na pagnanakaw. Nandoon din ang ibang mga hayop at pinagbabaril ng mga magnanakaw. Nang maglaon, tumakas si Andy sa labas kasama ang iba pang mga hayop, at nakita nila si Raccoon, na nanlinlang sa kanila na pumasok sa isa sa mga getaway truck at ikinulong ang mga ito sa loob. Sumakay sina Surly at Grayson sa mga ibon at hinabol ang getaway truck ng kriminal na gang. Nakita ito ng Raccoon at sinundan din niya ang mga truck, habang ang kanyang ibon ay umaatake kay Surly. Nilabanan ni Surly ang ibon at inihagis sa isang magarbong palabas ng mga pusa, pagkatapos ay binuksan ni Surly, Grayson, at ni Mole ang pinto ng truck kung nasaan si Andy. Pagkatapos, ang Mole ay inihayag ang katotohanan sa mga hayop tungkol sa masamang plano ng Raccoon, na nagresulta ng pagpapatalsik sa Raccoon sa labas ng komunidad ng parke. Dahil sa pagkabigo, itinapon ni Raccoon si Surly mula sa umaandar na sasakyan, ngunit ligtas siyang bumagsak sa kalsada na may hawak na isang bag ng mga mani. Maya-maya ay lumitaw ang mga pulis sa likod ng mga magnanakaw at agad silang pinalibutan. Ang iba pang mga hayop ay bumaba sa mga truck, ngunit si Andy ay nanatili upang harapin si Raccoon, pinagalitan siya sa panlilinlang sa mga hayop, ngunit isang bag ng pera ang nahulog sa kanya, na dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Hindi nagtagal ay dumating si Surly sa pinangyarihan at pumunta sa kinaroroonan ni Andy upang iligtas siya. Pinasabog ng mga magnanakaw ang dinamita sa loob ng walang laman na truck para pasabugan ang barikada ng pulisya sa isang dam. Ngunit binaril ng pulisya ang gulong ng truck, na nahulog sa kalsada at sa dam, na sumabog habang ito ay nahuhulog. Sa kabutihang palad, nakaalis si Surly at si Andy, at humawak siya sa isang gilid upang hindi sila mahulog sa tubig. Ngunit ang pagsabog ay nagdulot ng mga bitak sa dingding, kaya ang buong istruktura ay gumuho at lahat ay nahulog sa ibaba ng ilog. Nakarating si Surly sa isang log at tumingin sa paligid para hanapin si Andy at ang iba pang mga hayop ngunit nalaman niya na nakaligtas si Raccoon sa pagsabog. Sinubukan ng Raccoon na ihagi si Surly sa talon ngunit sa halip, siya ang nahulog dito. Habang sinusubukan ni Surly na tumakbo patungo sa iba pang mga hayop, ngunit bigla siyang hinawakan ng Raccoon na lumilitaw mula sa tubig, kaya dumating ang mga hayop upang iligtas si Surly. Ngunit nagpasya si Surly na isakripisyo ang sarili upang protektahan ang kanyang mga kaibigan at hinayaan ang kanyang sarili na mahulog sa talon kasama si Raccoon. Ngayong nakikita nila ang magandang bahagi kay Surly, ang komunidad ng parke ay nagdadalamati sa kanya habang umuwi sila. Ang mga mani at ang baha ay pumunta sa Liberty Park, kung saan ang mga magnanakaw ay dinampot ng mga pulis at sila na ay nakipaghiwalay sa amo. Gayunpaman, dinala ni Precious si Buddy sa kung saan nakahiga ang katawan ni Surly, at ang daga ay nagdadalamati sa kanyang kaibigan. Si Buddy ay malungkot na nagsimulang bumalik sa parke nang biglang nagkamalay si Surly at niyakap siya. Pagkatapos, umalis si Precious upang makipagkita kay Lana, na nagpaplanong magpatakbo ng More is Not Shop. Nang makitang buhay si Surly, niyakap siya ni Andy at iminungkahi na sabihin sa iba pang mga hayop ang kanyang kabayanihan. Gayunpaman, tumanggi si Surly ngunit naging handang magtrabaho para sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. Pagkatapos ay tumungo siya sa lungsod kasama si Buddy. Gayunpaman, ang Raccoon at ang kanyang ibon ay nabubuhay pa habang nakaligtas sila sa baha at nagplano ng paghihiganti, habang na-stuck sa isang boya sa karagatan.
na napapalibutan ng mga gutom na pating na umaaligid sa kanila. Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Nagsimula ang pelikul sa lungsod ng Oakton matapos talunin ni Shirley, ang Ardilla, ang masamang Rokan at mailigtas ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Wala nang operasyon ang tindahan ng mani, kaya't ang mga hayop sa parke ay may sapat na pagkain sa ilalim ng pangangalaga ni Shirley. Ginugugol ng mga hayop ang karamihan sa kanilang oras sa basement ng tindahan ng mani, kung saan sila ay nagsasalo-salo at gumagamit ng mga makina ng tindahan para ay proseso ang iba pang pagkain. Hindi tulad ng dati na kinakailangan nilang mang-alap at mag-imbak ng pagkain sa punong oak, ngayon ay sagana na sila sa pagkain na tatagal ng ilang taon. Kasama rin si Precious, ang aso, na ngayon ay naninirahan na rin sa parke kasama ng ibang hayop. Mula sa isang sulok, nakaupo sina Shirley at ang kanyang matalik na kaibigang si Buddy, habang masayang pinapanood ang mga hayop sa basement. Samantala, sa loob ng Liberty Park, mag-isang nagtuturo si Andy sa mga batang Ardilla kung paano maghanap ng pagkain para mabuhay bilang ligaw na hayop. Ngunit hindi nakikinig ang mga bata sa kanyang mga aral dahil ang iniisip lamang nila ay ang tindahan ng mani. Hindi rin nila nakikita ang kahalagahan ng mga aral ni Andy dahil madali naman silang nakakakuha ng pagkain mula sa basement. Matapos ang klase, tumakbo ang mga bata papunta sa tindahan ng mani kung saan may pakompetisyon sa pagkain. Ilang sandali pa, dumating si Andy at nagulat nang makitang wala ng halaga ang mga mani para sa mga hayop. Nilapitan niya si Shirley upang pagsabihan, at inalok siya nito ng mani mula Brazil upang patahimikin siya, ngunit magalang niyang tinanggihan ito dahil ipinangako niyang hindi siya kakain ng anumang pagkain mula sa tindahan. Sa gitna ng lungsod, nakaupo ang mayor ng Oakton, isang sakam na lalaking nagngangalang Maldon, habang pumipirma ng mga permit para sa kanyang pansariling kita. Ibinunyag niya sa kanyang kampanya na hindi siya masaya na ang Liberty Park ay walang naibibigay na kita. Nagplano siya sa kanyang isipan na gawing kapaki-pakinabang ang lupa sa pamamagitan ng pag-monetize dito. Nang bumalik ang mga hayop sa kanilang mga tirahan sa parke upang magpahinga sa gabi, patuloy pa rin ang pagtatalo nina Andy at Shirley. Inirereklamo ni Andy na hindi na ginagamit ng mga hayop ang kanilang natural na kakayahan para mabuhay dahil sa libreng pagkain. Biglang sumabog ang tindahan ng mani at nilamon ito ng apoy hanggang sa tuluyang gumuho. Ang pagsabog ay dulot ng presyon mula sa boiler na nakalimutang bawasan ni Mole. Tahimik na nanunood ang mga hayop habang dumarating ang mga bumbero, at nagtataka sila kung ano na ang susunod na gagawin. Pinapalakas ni Andy ang kanilang loob at sinabing kailangan nilang bumalik sa dating gawain ng paghahanap ng pagkain. Ngunit tutol si Shirley at sinabing siya na ang baalang humanap ng pagkain. Tiniyak ni Andy na alam niya ang kanyang ginagawa, pero tumuloy pa rin siya kasama si Buddy. Naglakbay ang magkaibigan sa lungsod at nagtungo sa ilang kainan, ngunit pinalayas sila at nawalan pa ng nakuhang pagkain. Bumalik sila kinaumagahan sa parke at ibinalita na wala silang nakuhang pagkain. Natakot ang mga hayop habang sinusubukang pakalmayan sila ni Andy. Dahil sa patuloy na kawalan ng kita mula sa Liberty Park, nagpasya si Mayor Maldo na gawing Libertyland isang amusement park ang buong lugar. Sa harapan ng media, inilahad niya ang proyekto ngunit naputol ito nang dumating ang kanyang bastos na anak na babae. Nadiskubre ni Shirley at Andy ang plano ni Maldon, ngunit hindi ito sineryoso ni Shirley hanggang dumating ang mga malalaking makina sa parke. Nagsimula ang paghuhukay, at natakot ang mga hayop, ngunit hinikayat ni Shirley ang lahat na sabotahin ang konstruksyon. Nagkaisa ang mga hayop at nilabanan ang mga trabahador. Nasira nila ang mga kagamitan, mga libro, pera, at maging ang palikuran ng mga trabahador. Sina Buddy at Shirley ay nagpakawala pa ng mga bubuyog, at tumulong din si Precious sa laban. Sa huli, napal-ayos nila ang mga manggagawa mula sa parke. Nabalitaan ng mayor ang ginawa ng mga hayop at nangakong gagawin ang lahat upang mapalayas sila. Kinabukasan, tumawag siya ng grupo ng mga tagapagpatay ng hayop upang burahin sila. Nahuli si Shirley sa isang patibong ngunit nagtulungan ng mga hayop upang siya'y mailigtas, ngunit tinugis sila ng aso ng anak ng mayor na si Frankie. Sa huli, na-inlove si Frankie kay Precious, na kunway gumanti ng damdamin upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Dinala ni Heather, ang anak ng mayor, si Precious pauwi bilang bagong alagang hayop. Lalong lumala ang pananalaki ng mga exterminator.
Habang tumatakas ang mga hayop, nagkaroon ng maraming pagsabog at pumasok ang mga truck ng mga materyales para sa amusement park. Sa labas ng parke, naghiwalay sina Shirley at Buddy sa iba upang hanapin si Precious, habang pinangunahan ni Andy ang ibang hayop upang humanap ng bagong parke. Dinala si Precious sa bahay ng mayor at inaasahang umasta bilang alaga. Samantala, habang hinahanap nila ang bahay ng mayor, natisod sina Shirley at Buddy sa isang kolonya ng mapang-angking puting daga sa pangunguna ni Fang. Binugbog si Shirley pero nakatakas din sila, ngunit binyantaan silang papatayin kung bumalik sila. Sa kabilang banda, sina Andy, Jimmy, Johnny, at Jamie ay nakakita ng tila magandang parke, ngunit ito pala ay golf course kung saan muntik na silang mamatay. Natagpuan ni Shirley at Buddy ang bahay ni Muldoon, at pumasok sa opisina sa pamamagitan ng bintana upang hanapin si Precious. Nakita nila itong nakakulong sa hola kasama si Frankie sa silid ni Heather. Pinalaya ni Shirley si Precious habang nilibang ni Precious si Frankie. Ipinaliwanag niyang hindi siya interesado kay Frankie at nagkunwaring gusto siya upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Nasaktan si Frankie, at habang papaalis sina Shirley, Buddy, at Precious, natapakan nila ang laruan na tumunog at nagdulot ng paghabol ni Heather. Narinig ito ng mayor at lumabas upang silipin ang anak. Tumakbo ang mga hayop patungo sa opisina ng mayor upang tumalon palabas ng bintana. Sa pagtakas, dahil sa kapusukan ni Shirley, binaril ni Muldoon si Buddy na nahulog mula sa balkonahe at nawalan ng malay. Dinala ni Shirley si Buddy sa guho ng tindahan ng mani kung nasaan sina Andy at ang ibang hayop. Ipinahiga nila si Buddy sa silungan, at tila nawalan na ng pag-asa ang mga hayop. Wala na silang tahanan, hindi ligtas ang bagong parke, at ngayon, walang malay si Buddy. Tumayo si Shirley sa tabi ng kanyang kaibigan at tinanong ni Andy kung paano sila nagkakilala. Ikinwento ni Shirley na nakilala niya si Buddy noong may malakas na bagyo. Nakita niya si Buddy na pilit lumalaban sa hangin kaya't sinubukan niya itong sagipin, ngunit siya ang nawalan ng malay. Inalagaan siya ni Buddy, at simula noon ay di na sila nagkahiwalay at nagkasama sa maraming pakikipagsapalaran. Habang nagluluksa ang mga hayop, tuloy ang konstruksyon ng amusement park. Lumapit si Precious sa walang malay na si Buddy at pinasalamatan siya sa pagliligtas. Dinilaan niya ang mukha nito bilang pasasalamat, at hindi inaasahan, pinunasan ni Buddy ang kanyang mukha. Dahil dito, hiniling ni Shirley kay Precious na dilaan ang buong katawan ni Buddy, at nagising ito mula sa pagkakakoma. Yamakap si Shirley sa kaibigan at humingi ng tawad. Ngayon, ang mga hayop ay naghihintay sa susunod na hakbang, kaya't inanunsyo ni Shirley na kailangan nilang bawiin ang parke. Nagtipon sila upang pagplanuhan ang kanilang hakbang. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Liberty Land, at imbitado lamang ang mga elitistang nagpondo sa kampanya ni Muldoon. Ngunit nakaposisyon na ang mga hayop, handang umatake sa oras ng utos. Dumating ang utos at agad na umatake ang mga hayop sa mga bisita gamit ang mga pagkain, habang tinatakot din nila ang mga ito. Nang makita ni Muldoon ang kaguluhang ginawa ng mga hayop, muling tumawag siya ng mga tagapagpatay ng hayop upang hulihin at alisin ang mga ito na sumire sa ingrandi niyang pagbubukas. Dumating ang mga exterminator sa parke sakay ng mga truck at may dalang kagamitan, at nagsimulang hulihin ang mga hayop isa-isa. Pinilit ng mga hayop na lumaban, ngunit natalo sila at ikinulong sa mga hola. Nahuli rin si Buddy, at habang nakatayo sa poste, napanood nina Shirley at Andy ang nangyari, talo at walang magawa. Sinubukang palakasin ni Andy ang loob ni Shirley at sinabing maaari pa silang lumaban, ngunit alam ni Shirley na hindi niya kakayanin mag-isa laban sa mga tao. Saka siya tumakbo papalayo sa lungsod. Samantala, tinamaan ng pampatulog na dart si Andy. Nawalan siya ng malay, at saka isinama sa isang kulungan sa loob ng truck kasama ng iba pang mga hayop. Bilang huling natitirang malaya, nagtungo si Shirley sa teritoryo ng mga puting daga upang humingi ng tulong. Pinalibutan agad siya ng mga daga at dinala kay Ginoong Feng, ang kanilang pinuno. Binugbog siya ng kaunti at pagkatapos ay nagsumamo siya kay Feng na tulungan silang labanan ang mga tao sa parke. Tumanggi si Feng, at ikinwento na dati rin silang nanirahan sa isang parke, ngunit pinalayas at sinaktan ng ito ay gawing golf course. Napilitan silang lumipat sa lungsod at doon natutong lumaban mula sa mga tao na kanilang nakasama.
Ngunit hindi sumuko si Shirley. Ipinaglaban niyang lahat sila ay hayop at dapat magtulungan, anuman ang kanilang pinanggalingan, gubat man o lungsod. Sa loob ng truck, nagkamalay si Andy at nakita ang iba pang hayop na kasama niya sa kulungan. Di nagtagal, yumandar na ang sasakyan, papunta sa lugar kung saan sila itatapon. Ngunit lumitaw si Shirley sa harapan ng truck. Pinaharurot ng driver ang sasakyan upang sagasaan siya, ngunit biglang sumugod mula sa sulok ang hukbo ng mga daga sa pangunguna ni Feng. Pinagtulungan nilang itulak ang truck hanggang sa tumilapon ito sa kalsada. Nagpagulong-gulong ang sasakyan at nagsilabasan ang mga kulungan, kaya't nakalaya ang mga hayop. Ipinakilala ang mga hayop sa parke sa mga daga mula sa lungsod at sabay-sabay silang bumalik sa parke upang tapusin ang laban. Pagdating nila sa parke, sinimulan nilang sirain ang mga kagamitan at estrukturang itinayo doon. Natalo nila ang mga tao, winasak ang mga rides, at nakaagaw ng pansin ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Precious si Frankie na nakaupo mag-isa, malungkot. Nilapitan niya ito at humingi ng tawad, inamin niyang may nararamdaman na rin siya rito dahil isa itong mabuting aso. Pinatawad siya ni Frankie, at muli silang nagkaayos. Habang magkausap ang dalawa, nakita sila ni Heather mula sa malayo at inutusan ng isang exterminator na barilin sila ng pampatulog, ngunit nagmintes ito. Hinabol ni na Heather at ng lalaki ang mga aso, ngunit dahil sa panghihimasok ni na Shirley, Andy, at Buddy, si Heather ang tinamaan ng pampatulog. Nawalan siya ng malay at tumakbo palayo ang exterminator sa takot sa magiging reaksyon ng mayor. Habang patuloy ang gulo, nakuha ng mga daga ang uniforme ng isa sa mga exterminator, pinalamanan ito at ginamit na panakot sa mga kalaban. Tumakbo ang mga lalaki palayo mula sa parke habang dumating ang mga pulis. Tangkang tumakas sakay ng hot air balloon. Ngunit sinundan siya ni Shirley. Bagamat nahulog siya, kaya't isinakay siya ni Buddy sa isang roller coaster upang habulin si Muldoon. Pagkatapos ng masalimuot na biyahe, nakarating si Shirley sa ibabaw ng balon at naglaban sila ni Mayor. Sa huli, binuksan ni Shirley ang payong ni Muldoon, dahilan upang mahulog ito mula sa balon. Bumagsak siya sa isang inflatable na bahay at doon siya inatake ni Feng at ng kanyang kolonya ng mga daga. Sinubukan niyang tumakas ngunit dumating ang mga pulis, pinusasan siya at isinakay sa kanilang sasakyan. Sina Heather at ang punong exterminator ay isinakay rin sa isa pang sasakyan ng pulis, kung saan nag-away sila sa loob dahil sa pamamaril ng lalaki kay Heather. Habang umaandar ang sasakyan, inanunsyo ng sergeant na ang Liberty Land ay tuluyan ng isinara. Minaneho ni Andy ang isang truck upang durugan ang natitirang mga istruktura sa parke, at nagsimula na ang kasayahan ng mga hayop. Ilang buwan ang lumipas, tumulong ang mabubuting mamamayan ng lungsod upang muling itayo ang Liberty Park sa dati nitong anyo. Pagkatapos ng muling pagtatayo, nanatili sina Feng at ang kanyang kolonya upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay sa pakikipaglaban. Sina Precious at Frankie naman ay nagkaanak na ng mga tuta, habang sina Shirley at Andy ay sumakay kay Precious upang magnakaw ng mani mula sa isang kariton. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.